Hi mga ma, another day, another mini vlog. Uy! Weekend kaganapan, syempre maglalaban na naman tayo. Buti nga ay sumisilip-silip ang araw at sana nga ay magtuloy-tuloy na. Parang hindi naman kasi talaga worth it ang pagod ng paglalaba kapag ng tag-ulan dahil hindi lubos natutuyo yung mga damit o hindi man lang naaarawan. Sabi ko nga ay isang laundry lang pero ito umapaw na naman. Dahil nga talaga sa pag-a-adjust sa panahon mga anti-mima. So nga lang kung hihintayin talaga nating umaraw ng bongga na po lalong dadami to. Nahon na nga talaga ng tag-ulan kaya buti na lang din may dryer na kahit papano ay nakakabawas nga sa basa ng mga damit. Kapag talagang schedule ng paglalaba, dapat unahin mo nga talaga yung pagsalang ng mga to bago mo simulan yung ibang gawain. Para nga naman habang ginagawa mo yung ibang bagay, meron ka na ring umiikot ng mga damit at mamaya magbabanlaw ka na lang. Kumusta dyan sa inyo mga mima, umaraw na ba? Sa amin nga unting init, uulan na naman, kaya naman hindi ka na rin talaga makapagsampay sa labas dahil mapapatakbo ka lang. Buti na nga lang din talaga, napagawa ko na yung dryer namin at ayan, worth it na ulit gamitin. Babanlaw rin naman ako gamit ang kamay pero yun, humihingi na rin ako ng tulong dito sa washing at tignan nyo naman yung itsura, napakatagal na kasi talaga niyan. Pero yung ikot niya is maganda pa naman at ayos na ayos pa ang tunog. Yun ang dryer ang nag-iba lang at nasira at napagawa ko na rin siya. Laking tulong rin naman talaga dahil kung mamanumanuhin mo nga ay naku anong oras ka pang mayayari. At kung sa pagbabanlaw nga lang masakit na sa katawan, paano pa nga kung pati yung pagsasabon, diba? O siya, nakapaglaba ka na ba dyan? Kung hindi pa ay tinag-tinag na nga rin. Nag-adjust na naman nga yung oras ng tubig namin kaya mag-a-adjust rin tayo sa oras ng pagsasalang ng mga damit. Nang may salang ko nga yung first load, balik na sa kusina para magluto. Diba? Habang nagluluto, may naglalaban na dun ng damit. Patawarin nyo na nga agad at ini-enjoy ko na naman ang polka dots kong duster. Slash yellow na feeling nga pagkaputi-puti ng babae na ini. Huy! Habang hinihintay ko naman maluto yung mga nakasalang ko dito sa kalan, ayan, konting imis-imis, sabayan na talaga mga ma para hindi magtambak yung kalat. Kung pati nga sa pagluluto, dapat alam mo rin yung mga uunahin para hindi ka magtagal. Like yung mga unang step, kailangan mo ng isa lang kung pwede na at ihabol na nga lang yung kunwari itong mga gulay na panahon. At mas mapapabilis talagang matapos ang mga gawain. Gulay na munggo nga lang itong lulutuin ko at lalagyan ko ng ampalaya para may konting pait. Ayos na rin yung isang peraso dahil panahog lang din naman talaga at baka naman maging ampalayang may unting munggo na ito. Ninipis na hiwa lang din para hindi naman masyadong nakakatakot ba. Kayo mga mima, anong ulam nyo today? Pakilapag naman dyan sa comment section at pahingi naman. Hingi naman ng idea mga ante. Para may option na nga agad para sa susunod na uulamin. Yung vegetarian lang ha. Dalawa nga yung nakasalang ko dyan dahil yung gulay na munggo at yung panahog nating karne. Nagprito nga lang ako ng unti dyan at yung iba sana ipiprito ko lang. Swak na ganun lang. Pero ang ending nga prinito ko na lang din lahat at nilagay ko na lang lahat. Ganun din naman yun. Prinito ko na nga lang yung karne na yan kaysa nga sa bawan dahil nako naalala ko lang na meron pa pala niyan sa ref at ang tagal na pala niyan doon. Frozen na frozen nga mga anti-mima at naisip ko na lang talaga siyang iprito. Dahil kapag sinabawan nga mas enjoy mo nga kapag fresh nga ang karne.